Ang face-to-face harapan ay pambansang dulugan ng mga may alitan. Hangad namin na bigyang solusyon ang mga di pagkakaunawaan para sa mas mapayapang komunidad. Sa tunay na pagkakaibigan, wala pong lugar ang pamimintang at laglagan. Bawal ang traidor at lalong bawal ang nega, lalo na dito sa Team Pula! Friendship over kapag ang intensyon mo sa amin ay hindi pure. Bad friends must leave the group. Out ka na sa Team Puti! Welcome po kayo sa tambayan ng mga nagkakaalitan. At sa ending, ang hangad po namin ay magkaayos naman. Ito po ang Face-to-Face Harapan! Sila ang ating kasangga para ituwid ang tama. Please welcome our harapang tagapayo. itutulak ka niya na laging sumunod sa batas. Give it up for Attorney Lorna Kapunan! Kailangan natin ng isang taong hindi natatakot magsabi ng totoo. Kagaya yan ni Dr. Love, Brother June Banat. Ang mabuting kaibigan ay katuwang sa maayos na kaisipan. Tulad na lang ni Doktora Camille Garcia. Palagi siyang nariyan para tayo ay pakinggan. The best na kaibigan, the best din sa kanyang larangan. Kaya nga, Best Public Affairs Program host naman lang siya, di ba? Kaya naman, eto na, mag-ingay na sa nag-iisang ate ng masa, Corina Sanchez Rojas! Ate Corin! Ate Corin! Ate Corin! Shining like the best new thing. Bling, 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 bling. Diamonds on my neck, diamonds on my wrist. Bling, 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 bling. Baby, I'll be shining like bling, bling, bling. Bakit pag ako mataas yung balikat? Oh, sino? Parang nakita ko na po. Ay, hindi kami kasali ni Tuesday, ha? Ginalingan Ay, hindi po ba? Sayang, kala ko si Ate Coring eh. Hindi pa naman namin. Pero kayo ba, feeling nyo ba nasa Team Pula? Or nasa Team Puti ba? Sa puti. Kaya ko sa white. Kasi feeling ko, eto na. Ayan na, ayan na. Ay, mali. Parang dinadala ako sa kabila eh. Dinadala ako sa kabila. Ang panalo ay si Mami! Shining like a bling, bling, Sample, sample! Let's go, Mami. Wow, 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 let's go. Yes. Hindi na alam ko sa'yo papatong ang kamay, pero go. Let's do this. diamonds on my neck. Ate Coring, promise, hindi po siya ganyan kanina. Maayos po yung kanina. Okay. Total, nagsisimula lang tayo. Sige na nga, ang swerte mo, ha? Okay, sige. O, dito na tayo. Pagkatapos ang K2-aan, dito naman tayo sa problema ang ating susolusyonan. Masayang magkaroon ng kaibigan. Agree ba kayo? Di ba? Yes! Yung kaibigang tunay. Pero paano kung ang mismong kaibigan mo nagawa kang ibugaw? Sa lalaki para ikaw ay pagkakitaan. Ay, parang OA naman yun. Talagang friendship over na kapag napeste ni Bestie. Alam mo ba, Marian, sa pagsusumbong mo lahat ng paninda ko, hinapon ng tita mo, hindi naman kita binugaw eh. Kaya lang kita gumimik. Si Marian daw ay binugaw at ang bestie niyang si Karen ang tinuturo pasimuno. Naku, Karen, huwag ka nang mag-deny. Totoo naman talagang binubugang mo si Marian, di ba? Siya na nga mismo nagsabi, may mga lalaki pa kayong kasama. Ahem. Daho kaya ang nagsasabi ng totoo. Ano to? Iyat mo ako, di ba? Naaya mo ako. Ikaw, minagwata na ako, may kasama ka lalaki. Ang tawag mo doon. Gumimik lang ba talaga o may nangyaring bugawan pa? Siya ang nagsasabing ibinugaw siya ng itinuring niyang
kaibigan pa man din. Naku, medyo masalimuot ito at medyo kakaiba. Kikay, humarap ka na. O kasi naman, may itsura talaga si Kikay. Okay, ano ba ang problema? Anong nangyari? Kasi po si Karen po kasi, nag-chat po yan sa akin na baka daw po pwedeng magkita-kita kami ng lalaki. Nag-chat siya sa akin. Tapos sabi ko sa kanya, anong gagawin? Sabi niya, magpa-party-party daw po. Eh, ayoko naman po, may kasama daw lalaki. Kaya ayun po, nagsabi po ako sa tita ko. Ano yung trabaho mo talaga? Ano po ako, cashier po ako sa barbershop. So, estable naman, kumikita ka dyan. Opo. Okay, tapos, itong kaibigan mo, matagal mo ng kaibigan. Opo, matagal na rin po. Tapos ini-screenshot niya po yung My Day ko. Tapos ipapasa daw niya po sa lalaki. Bago niya i-screenshot, sabi niya po muna sa akin. Okay. At ipapadala sa iba, no? Opo. Oo, pero ano bang hinala mo? Kasi kung yun lang naman ang ginawa, wala namang ibig sabihin Siyempre, yun. nag-ano po ako na baka mamaya ipasa niya doon sa lalaki. Baka sabihin po, po ako gano'n. Ang tingin niya, binubugaw siya. Pero ano ba eksakto ang sinabi sa chat? Ano yung mga salita sa chat? Sabi niya, Kai, sama ka ba? Sabi ko, saan? Sabi niya, party-party lang, may lalaki. Ganun. Okay, o para naman linawin ang mga ibinabato sa kanya, tawagin na natin ang dating kaibigan na inirereklamo ni Kikay. Bugaw ka nga ba talaga, Karen? Humarap ka na! Uy, wala ano talaga. O bakit? Totoo naman Totoo. Ba't isasend mo sa lalaki? Talaga? Oy, Bakit isasend mo? Pinakita ko lang. Pinakita. Ako hindi ko sinend. Chismis. Karen, inaakusahan ka ng mismong kaibigan mo dahil sa iyong reputasyon na binubugaw mo siya. Binubugaw mo nga ba Hindi talaga po. si Kikay? Okay ang kanyang paliwanag at depensa sa pagbabalik ng face-to-face harapan. Face to face, sinong sisimangon? Face to face, sinong ngingiti? Harapin mo face to face. Ayan, yung tinatanong natin kanina kay Karen. Binubugaw mo nga ba talaga ang kaibigan mo pa man din na si Kikay? Hindi po, nag-overthink lang siya na parang Overthink. bubugaw. Ba't kailangan pakita? Ba't kailangan pakita sa lalaki? Pinakita ko. Hindi ko sinend. Bakay Ito ang... Tsaka magkakasama po kami sa inuman, alam niya po yun. Okay. Kumbaga parang nag-isip lang siya na ibubukaw, bakit may pruweba kayo? Talaga? Nagsubuka ka agad. O eto ha, ito yung My Day. Ito yung pinagsimula ng kanilang gulo. Okay. Ito yung kanyang My Day. Ayun. Yon ang My Day niya, no? Okay. So, in-screenshot mo talaga. Opo. Pero hindi ko po siya sinend kasi kasama ko po yung, kumbaga inaaya ko po siya, di ba? Oo. Nung pag-aya ko, tinanong ko nasa siya, sabi niya sa bahay. Pero hindi ko sinend kasi kasama ko, to send ko pa. Pinagpakita. Sabi ko, asan siya? Inom tayo. Alam naman po niya, nagpapaano, umiinom-inom lang naman. Pero wala po kami sa mga... Teka muna, ang My Day ba private? Hindi, My Day po. Pero public sa mo siya My Day kita po. pinost. Pero nakikita po yun, pero sa kanya yung nakikita. Kumbaga yung My Day niya po, in-screenshot ko lang siya. Sino nakakakita sa My Day? Friends, niya po. Kahit sino po. nagpa-follow. Yan. Kahit sino Kahit sino, stalk mo basta po. pinafollow. Wait, so, public. Opo, public. O, sa kanya po dapat nga ikaw yung mag-ano ng... Oo nga po. Paano ikaw nga nag-screenshot? Teka muna, sandali lang. Kung public naman siya, ano ngayon kung ipakita niya doon sa kaibigan niya? Siyempre, bakit papakita? Ano pong meron? Nag-overthink po kasi siya na parang ibubugaw ko daw siya kasi chismis doon na nangbubugaw daw ako. Ay, nagtitinda ako ng balot, tsaka kwek-kwek. Pagtapos po Ako may tanong. po kami. Ako, May ate. sponsor po kasi kami, nalilibre nga kami sa inuman. Alam mo yun, sa pagkain, ako lahat. Oo, talaga. Ate, may tanong ako, Ate Karen. Ano ba tong inuman na to? Bakit may requirement na may Hindi, pakitaan kumbaga, ng syempre, picture? Kapag nagtitinda po kami pagtapos, doon lang naman po kami sa amin na nag-inuman. Minsan dumadayo po doon sa may kabila. Inom lang, tapos may mga bisita, sponsor lang. Pero niisip niya kasi bugaw agad. Sponsor. Kumbaga, Opo, sa ang alak. imbitado lang sa inuman, Kasi yung mga gulay gusto po ako nila. sa asawa, may anak. Kumbaga parang ano lang po.
Ito naman nag-isip naman itong babae na Nag-isip. to. Parang siya pa nag-chismis sa akin, bubugaw. Ipakita. Ano bang intensyon? Bakit ipinakita ang litrato? Screenshot lang, hindi pinost. Hindi niya ni-repost. Pinakita lang sa kaibigan daw. So ito kasing mga screenshot na ito, itong My Day niya, sexy-sexihan eh. Sexy-sexihan. Ang ganda. Oh, so ang tanong ngayon ni Kikay, ba't ito ang napili mong screenshot? Nakita ko po kasi sa My Day eh. Oo. Kumbaga, nagpaalam naman po ako sa kanya Ano dyan po? eh. Alam sabi ko, bigla mo kasi- lang in-screenshot. Kasi hindi ka kasi dumating. Kilala mo yun. Naganda-gandahan ka lang na ano. Ganda. Kala mo. Nagpaalam ba talaga siya sa'yo? Hindi po nagwat na po. Sabi Sabi niya, ko sa'yo, guys, may ano, kahit may papakita ano, ko sa'yo screenshot itong daw niya yung picture, My Day ko. Tapos Oo, papakita at daw nagpaalam niya. ako sa'yo. Sabi, bakit screenshot? Oo. Ganun ako sa kanya. Nagpaalam ako sa'yo. Sabi ko, ipapakita ko lang sa'yo. Pero pinakita mo muna kilala pa, mo may yun kasi, paalam. sabi niya, i-chat kita para hindi mo alam na yun yung ipapakilala ko sa'yo na Kikay, inom tayo. lagi ka bang pumupwesto ng pa-sexy sa iyong My Day? O hindi naman Opo. lahat Hindi ng naman post lang mo po ganun? O hindi naman lahat. Bakit kung pipili ka na lang ng ipapakita sa friend mo, yung pa-sexy, paanong motibasyon sa likod, Kasi ate? pag-review ko po kasi ng My Day niya, ayun na po yung na-screenshot ko, kaya yun po yung pinakita ko. Pero hindi ko naman po sinend. Kasi kasama ko po yung magkakasama po kami nung tatlo kami. Bakit nga? Bakit mo pinakita? Anong meron? Kasi nga gusto po siya makita para pumunta dun po sa amin. Dumadaan sa'yo, gusto siyang makilala. Mas lalo pa nating hukayin ang issue sa pagharap ng kanilang mga kakampi. Dito lang sa Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisimangon? Face to face, sinong ngingiti? Harapin mo face to face. So ngayon, ang mga testigo, kasi nagtataka rin ako, bakit may reputasyon si Karen na siya'y bugaw? Ano ba yon? Saan nanggaling yon? Okay, tawagin naman natin ngayon ang pinagsumbungan ng nagrereklamo. Okay, ano bang alam niya? Marie, humarap ka na. Bugaw ka! Oh, di ba nag-chat ka sa pamangkin ko? Sa alaga ko, di ba nag-chat ka? O bakit mo kailangan Sino ba nga kayo? Ano intention mo sa kanya? Sino Bakit mo binugaw ko to? inano yung ano niya? Sino Yung binugaw ko picture sa niya? atin? Wala. Siya, di ba? Eh, ikaw ang lagi Ano mo siya? nagsisisi na Wala bugaw pa ka, naman di ba? ako na ano Talagang doon. bugaw ka. Wala kang Anong bugaw talaga sa bugaw? buhay mo. Kaibigan niya ang dalawang nag-aaway. Pero sa halip na mamagitan, mas pinili niyang kampihan itong si Karen, yung inirereklamo. Lay, humarap ka na. O bakit? Sisip ka? Sisip ka? Sisip ka sa kanya na? Mahigit ka? Talaga? Basta sila nagkakagusto sa'yo. Lay. O, anong problema? Bakit sinasabihan mo si Kikay, sumbong ka ng sumbong sa tita mo? Bakit ba? Nung pinakita naman po yung picture niya, hindi naman po para ibugaw naman po siya. Yung mga lalaki naman po yun po yung mag-i sponsor sa amin sa inuman eh. Ganun na rin yun. Ba't nag-sponsor eh? Teka lang, wait. So, maliwanag na may kapalit, ang litrato. Wala po, sponsor. Pag pinadala ang litrato, may sponsor ang inuman. Ganun ba? Hindi talaga yung pag may nag-aaya po talaga. Di ba kami gumagamit? Inuman lang po. Kumbaga sila lang po talaga yung sumasagot ng inuman namin. Nag-aaya lang. Pero wala naman pong talagang iniisip niya na gano'n. So, walang pinagkaiba ito sa, kumbaga sa bar ay itinable. Parang ganon. Wala naman pong gano'n eh. Iniisip lang po Sponsor kasi eh. niya yun. Pinakita niya muna yung picture bago pumayag yung lalaki na maglalabas ng pera. Sponsor. So, pag hindi kagandahan, Wala, Ate Marie, wala, walang wala. bibigay. Okay, so eto na. Alamin natin kung ano ba talaga ang basihan ng pagdududa ni Kikay. Ayun, okay. So eto na po yung chat nila at kumuha tayo ng permiso sa kanilang dalawa na ito'y ipakita. Ikaw si Karen, ikaw si Kikay. O Sige. mag-usap na kayo. Paano ka ulit magsalita? Hi, sabi mo. Hi. Okay. Ikaw pa, hi ka. Hi. Okay. 6:25 p.m. Okay, go. Kay, saan ka? Kwarto, bakit? Kinausap ako ni Keme. Sino Keme? Gusto kang ilabas. Anong labas? Ide-date ka daw. Kailan ba yan? Kasama ka ba? Oo, kasama ako. Basta, may pupuntahan tayo. Te, ayoko ng ganyan. Kasama ako, sumama ka na. Bakit soko yung naririnig ko? Sorry. Okay. Parang hindi na si Karen. Te, ayoko ng ganyan. Baka magalit si Tita Marie.
Ayon ang 6:25. Okay. Eto naman ngayon ang 6:28 p.m. Kay tara na. Sama ka na. Ikaw pa rin ba yan? Kay tara na. Sama ka na. Magkakapera ka naman doon. Ah. Ayoko nga, te. Natatakot ako. Ano ba yun talaga? Pwede sana party-party lang. Ayun. Okay, attorney. Attorney, siguro ito na yung ito na yung incriminating. Alin dito yung incriminating? Yung magkakapera ka. Ayun. Yun ang incriminating. Because parang sa English, para siyang pimp. Parang prostitution act na to, no? At outside may sex trafficking, pero mas specific yung pinoprostitute niya si Kikay. Kunwari ako ang abogado ni Karen. Sasabihin ko, excuse me. Ang ibig ko lang sabihin dito, baka maturuan siyang magnegosyo at pwede naming utangan ito ng puhunan. Wala yan sa conversation eh. The chat speaks for itself. Ang tawag natin doon, res ipsa loquitur. Kasi yun ang test ng ang test is kung ano ang impression o kung ano ang ibig sabihin para sa recipient, hindi yung nagbibigay. Yun ang kasi parang cyber rin to eh. Yung chat should be a safe space also. Okay, so pakaisipin po natin yung nadiskubre nating chat, ha? Magbabalik po ang Face to Face Harapan. Sinong sisimangon? Face to face. Sinong ngingiti? Harapin mo face to face. Doc Camille, si Marie ang pinagsabihan ni Kikay sa ginawa ni Karen, right? Bakit may mga tao na hindi kayang diretsong kausapin ng kaibigan nila kapag may tampo o galit? Basically, di ba, pag may tampo or galit, nandito na yung sinasabi natin na yung fear ng reaction ng kaibigan. Definitely, syempre, parang, naku, baka mamaya kung ano talaga, offensive ba, may mga pagkakataon na ganito. And then there's a possibility din na, syempre, baka magigilty tayo dahil kasi na may misinterpret yung pag-decode natin ng mga messages na yun. Kagaya sinabi nga na, magkakapera ka dito. Pero, pag sinabi kasi magkakapera dito, tignan nyo rin yung sitwasyon, kailan niya sinabi yung magkakapera, inuman yun eh. So, paano ka magkakapera sa inuman? Di ba yun? Unless na sinabi mo, uy, racket tayo, mag-e-extra tayo sa pelikula. Di ba? Iba yun. Magkakapera tayo. So, nakikita natin dito na it's either ikaw pwede kang mag-guilty or nahihiya ka pag nag-uusap na tayo pagdating sa ganyan, kaya hindi mo madiretso yung mga sasabihin nyo. So, pero sana dito, sa pagkakataon ito, Ato Kuring, sana maintindihan din ni Karen na kumisan, kung tayo, nagbibigay tayo ng ganong klaseng salita, palagi kasing merong double meaning yun eh. Lalo na yung sinabi mong gusto kang ilabas. Ba't mo sasabihin na gusto kang ilabas? So, ibig sabihin, kahit hindi mo sinasabi na nagbubugaw ka, gusto mo maging tulay. Pag naging tulay ka, there's a tendency na imposible na gagawin mo yon ng ganun lang. Merong ulterior motive at merong motibo na gusto rin magkapera. So sana tignan mo maigi yung sitwasyon para sa ganun hindi kayo magkakagulo at magkakaintindihan kayo ng tama talaga. Mabuti na lang, Marie, si Kikay may sariling isip, no? Kahit bata pa, alam din naman niya yung tama at mali. Dr. Love, ano yung intention tingin mo dito? Dalawang phrase ang napun ako. Ang istorya, inaanihan mo siya, iinom, no? May magi-sponsor ng inuman. Yun, nakakaduda na yon. Ang lalaki ang magi-sponsor ng inuman. Pag kami nag-sponsor ng inuman, naghahanap kami ng kapalit. Tama po yun. Kahit sa kapwa namin lalaki. Now, dalawang phrase. Gusto kang ilabas. Second phrase, magkakapera ka. Ano ibig sabihin? Ang unang dating sa akin, ibinebenta mo ang tinamaan ng kulog na ito. Gusto kang ilabas. Dumaan sa akin para sabihin sa iyo, gusto kang ilabas. At kung sasama ka, magkakapera ka.
Ngayon, ang lusot mo, tuturuan kanyang magbenta ng banana Q at kamote Q, turon. That's beside the point. Ang punto rito, yung paraan mo ng pagpapahayag mo, sumasablay, may mali siya. At naniniwala ako, may mali siya ang text. Sa likod ng text na ito, nandun ang intensyon ng isang lalaking sinasapian ng diablo na gustong maka-score at i-scorean ng batang 20 anyos lamang. Sa mata ng Diyos at ng simbahan, ang pagpimp, ang pagbubugaw ay kapantay ng prostitution, ng pagbebenta ng laman. Kung gaano kalalim ang kasalanan ng pagbebenta ng laman, ganun din kapantay ang kasalanan ng nagbubugalo. Kasi dahil sa iyo na baon sa kasalanan ang isang babaeng nagbenta ng laman. So, dapat ingatan natin ang pakikisama natin sa ating kabarangay, sa ating community, lalo sa ating kaibigan, dahil ikaw ang aasahan niya na magprotekta sa kanya. Ate Kuring? Ayun. Malinaw, no? Yung paghimay ni Dr. Love. Okay, Attorney Lorna. The fact na hindi komportable si Kikay, nasa lugar na siyang magreklamo, tama? Tama. Tama ba yun? Okay. Tama, because it is yung feeling ng recipient, no? Hindi yung intention ng giver. At saka, idadagdag ko lang, miski na 20 years old na si Kikay, meron siyang guardian. She may not be, kasi ang definition ng minor is 18 and below, no, sa batas natin. 20 years old siya, pero hindi siya gainfully employed, hindi siya, nakikitira siya, at ikaw ang bale si Ate Marie ang guardian. Kung good ang intention mo at gusto mo lang imbitahin, dapat dumaan ka sa guardian niya. Ano ba naman yung sabihin, Ate Marie, pwede bang ilabas namin si Kikay? Kakain lang kami o inom lang kami, no? Kasi ganun dapat ang paraan para hindi ka suspetsahan. Ngayon, ang dapat din, tignan natin yung pananaw kasi sinasabi nila yung prostitution, krimen, ano? Ang krimen doon, yung nagbebenta, yung pimp, yung bugaw. Pero yung prostitute, iba na ang pananaw ng batas. The prostitute himself is a victim. She or he is not a criminal. So, hindi dapat binibigyan ng penalty yung nagbibenta ng sarili. Kasi victim yan ng poverty, ng family situation, etc., etc. Pero talagang ang heinous crime, yung nambibenta. At pag minor ang involved, walang presumption of innocence. The presumption is one of guilt. Ikaw dapat, yun lang ang batas. Pag mga batas concerning children, kagaya ng may kasama kang adult ka, may kasama kang bata, no? Ang presumption yan. Bakit may kasama kang bata sa bar? Ang presumption yan, pedophile ka or pimp ka. Ikaw mag-prove ng innocence mo. Hindi siya kailangan mag-prove ng guilty ka. Yan ang batas. Ayun. Kailangan natin magdahan-dahan sa ating mga... Naku, lalo na yung mga tinetext natin kasi nagagamit na ebidensya. Di ba, no? Masalimuot, pero magandang napag-uusapan din natin ito kasi medyo kakaiba. So, mabuyo pa kaya sa pagkakaayos ang dating magkaibigan? Alamin ang kasagutan mamaya sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisimangot? Face to face, sinong ngingiti? Face to face. Madali bang mag-smile pag nawalan ka ng ngipin? Usapang pustiso kung hindi daw... Opo, 3 kapatid natin sa LGBTQIA+ ang nanggagalaiti at nangangailangan ng pustiso. Angry Becky number 1. Barbie, wala nang ang ngipin, inaapi pa daw. Ano ang sinasabi laban sa'yo? Ayun nga, baklang bingot, baklang ngongo. Ay! Angry Bex number 2. Rampa. Nawawalang gamit lang ang reklamo pero nakutya pa.
Anong kukuha Ang dami-dami nating magkakasama doon sa dressing room. Sinungaling Sa ating apat, ikaw ang lagi nawawalan kasi pati nga ngipin mo, yung pustiso mo nawala mo. O bakit pinuha mo? Angry Bex number 3. Dodong, sampayan lang ang problema. Nadamay pa ang pustiso. Nakita ko po yung pustiso ko, inapakan niya na lang po at dinurog, sinipa papunta sa kanal. Salamat sa Diyos at may ngipin man o wala. Sa bandang huli, nagkabati-bati at nagkapatawaran sila ng kani-kanilang mga inireklamo at nakagalit. Balik sa masayang mundo tulad ng nakagawian nila Barbie, Rampa at Dodong. Oh, ikaw naman ako. Iiyak na yan. Iiyak na yan. Iiyak na yan. Pero syempre, mas masaya kung may pustiso, di ba? Makukumpleto na ang ngipin, makukumpleto din ang ngiti at buhay. Hindi, gusto mo ng pustiso? Nagpapapustiso kami dito. Kahit na nabungian ako, nag-a-accept pa rin po ako ng tutorial. Okay. Okay. O pwede naman kasi may libre kaming papustiso. Tutulungan ka namin. Okay. Dodong, meron na tayong nakausap na anghel dito sa lupa. Ang Real Herrera Dental Clinic sa Quezon City. Na ito po yung marami na po kaming nadala dyan na mga aming case studies dito na lagyan na po natin ng mga pustiso. At isang araw nga sa buhay ni na Barbie, Rampa at Dodong ay nabuhay ang kanilang pag-asa. Unang dalaw ni Barbie sa klinik ni Dr. Christopher John Real, nilinis muna ang kanyang mga natitirang ngipin at binunot ang mga sira. Hindi pa siya pwedeng sukatan para sa pustiso dahil kailangan munang gumaling ang mga bunot. Sina Rampa at Dodong naman agad na sukatan pagkatapos ng cleaning. Yung gums mo, upod na. So, try natin pa rin kung ano yung mga pwede natin magawa. Pero definitely, magagawan ka naman ng denture. Habang nagbibilang ng araw sina Barbie, Rampa at Dodong para sa kanilang bagong ngipin, excited naman sila sa pagpaplano ng buhay. Candidate number 4, Barbie! Si Barbie, ipapagamot pa sana namin ang kanyang pagiging ngongo, pero ayaw na niya. Kasama na daw yan sa kanyang appeal sa entablado bilang beauty pageant contesera. Ngongo man ako sa inyong paningin. Bakit hindi ko tumingin sa salamin? Hindi lahat ng naka-face mask ay kulot. Yung iba, kagaya ko, bingot. At dumating na ang araw ng paghihiganti, pagngiti. Ngayong suot na nina Barbie, Rampa at Dodong ang kanilang bagong pustiso, pagbangon at pagbawi sa buhay ang kanilang yayakapin. Si Barbie lalakad sa kalye at entablado na may ngiting tagumpay. Si Rampa naman, mas malakas ang loob sa hosting at pagiging stand-up comedian. At si Dodong, hahanap ng bagong trabaho at hindi na matatakot humarap sa tao. Hello, hi, and mabuhay. My name is Barbie Roth Ortesa. Ang dating nagmula sa kalangitan, bumaba sa sangkalukaan, mukhang kawatan. Pero ngayon, dahil sa Real Herrera Dental Clinic, ako na po ang nag-iisang drosa ng kagandahan. Papasalamat po ako kayo sa kanya kayo ng bagong pustiso na kay Doc po. Maraming salamat po kay Doc Real Herrera. Sobrang good services po sa pagpapaganda ng ano natin. Pagpapabalik ko ng confident, tapos ngiting tagumpay.
Ang sheriff naman ng ngiti. Barbie, Rampa at Dodong. Always remember mga kapatid, kahit may mga eklavu sa life, gora lang ng gora at fight, fight, fight. Smile lang mga Bex. And I, Ate Kuring, kumikilinga sa inyong lahat. Siyempre, kung ano man ang motibo mo dyan, sa pananaw ng ordinaryo, ha? Parang binubugaw mo nga siya. Parang ganon. Baka sa definition mo, hindi ganon. Pwede kang managot dyan kung talagang tutuluyan ka. Kasi yun na nga, nag-text kayo, meron na siyang ebidensya. Yun, di ba? So mahirap. Kahit nasabihin mo magandang intention mo, makakatulong sa kanya, siguro, ewan ko, tanungin mo na isang beses. Pag humindi, huwag mo nang pilitin kasi may pilitan pa eh, di ba? May pilitan pa doon. Diyan ka na malilintik. Alam nyo, yan ang nangyayari kapag walang ginagawa. Tinanong ko wala silang trabaho, kaya ilalapit ko sila sa TESDA. Yes! Maturuan kayong gumupit, magmasahe, magmanicure, pedicure, at iba pang klaseng mga pwedeng pagkakitaan. Tuturuan kayo at pwede niyong maging hanap buhay. O kaya magnenegosyo, hindi ba? Ganon din si Aling Marie. O si Kikay naman, pipilitin nating magtapos ng high school at college. Ilapit natin sa ALS, ituturo namin sa'yo kung paano. Dahil tapusin mo na yun kaysa nagpo-posing ka ng may pusod. Hindi naman bawal sa batas yun. Pero kung anak kita, nakurot na kita. Maganda ka na, hindi mo na kailangan ipakita pusod mo. Hindi ba? So, pero uso yan sa mga bata. Pero bawal yan sa anak ko. Kung ako para sa akin. Mas maganda yung, diba, mag-aral ka na lang. Okay? Okay ba sa inyo yon? Apo. Okay, so ikaw, pangako mo, aalagaan mo na ang reputasyon mo. Ang reputasyon, napaka-importante, Day. Pag nasira yan, habang buhay mo nadala yan. Ha? Tapos, eto, hindi natin to pinaaamin si Karen. Pero kung totoo na nambubugaw ka, nako, sumisira ka ng buhay. Kasi ang babaeng papatol sa prostitusyon, napipilitan lang lahat yan. Para sa pera. Pera po. Tapos, ang kalaunan, sira ang buhay nila. Oo, panghabang buhay. May nahahawa pa ng HIV. Ayun, okay. So, magkamaya na tayo dahil hindi naman uulitan, hindi naman natuloy. Sige na, tumayo na kayo dyan. Ayan, Karen at Kikay, kayong dalawa talaga. O, wala na yon ha, wala na yon. Marie at Lay, wala na yon ha. Pakinggan nyo itong sasabihin ko ha, para lahat kayo matuto. Kasi walang aminan right? Walang aminan. Pero itong sasabihin ko sa inyo ha. Alam po ninyo, ayon sa pinakahuling datos, sobrang nakakabahala na ang pagtaas ng hawahan ng panghabang buhay na sakit na HIV na pwedeng maging AIDS. Isa sa pinakamabilis na hawahan, 57 na kaso kada araw ang nadidiskubring meron dito sa Pilipinas, one of the highest in the world. At dahil daw ito sa social media. Ayon sa DOH yan, napakabilis ng hook up para kang tumawag lang ng taxi o na nagpag-grab ka. Ganon. At pabata ng pabata ang mga nahahawahan. Ang pinakabata, 12 anyos. Bakit pati bata nahahawa? Paano ito kumakalat? Malaking dahilan ang kakulangan sa pera. Instant money. Prostitusyon. Kaya pumapayag pati bata. Kasi bibigyan ng 200, bibigyan ng 300. Yung pumapayag na binabayaran sa hindi protektadong pagtatalik. Sa hirap ng buhay ngayon, marami na talaga ito ang pinagkakakitaan. Prostitution sa ating bansa. Ang magbenta ng laman o mambugaw para sa porsyento.
Pero ito ba'y maipagmamalaki? Hindi. Kasalanan sa batas ng tao at langit? Oo. May maganda bang ibubunga sa permanente? Wala. Marami pa bang paraang kumita? Oo. Magdahan-dahan tayo sa mga desisyon natin sa buhay. May mga pagkakamali na ang masamang resulta ay panghabang buhay na pagdudusahan at pagbabayaran. Isa na yan, ang prostitusyon at pambubugaw. Okay? Alright. Agree ba kayo? Okay ha, wala nang ulitan ha. Ako po ang inyong Ate Kuring, nagsasabing may cake ang harapin ng mga issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap. Basta dapat may mukha kang ihaharap dito sa Face to Face Harapan. Okay, official tayo. Katibayan na hindi... Face to Face! Face to Face! Face to Face! Face to face, harapan tayo. Face to face, problema'y solusyonan. Kaya na ating pag-usapan. Face to face, tama ng okrayan. Saguran sa puting, tama o mali. Galit, bati. Bawat panig ating pakinggan. Ang mga gusot ay may kasagutan. Face it, face up. Di ba sadyang makulay ang mukha ng buhay? Ay magharapan sa bawat katanungan. Aminan, awayan, isaayos na. Gusto mo bang makisawsaw? Tara na kay... Lagi raw siya pinag-iinita ng kanyang ate. Nabasag yung cellphone ng ate ko. Natural po, magagalit ako. Sabi niya po, Giselle, mga perwisyo talaga kayo. Hindi naman po totoo yun. Pinamasama niya po yung pagsasalita ko sa kanya eh. Tinutulungan ko kita, di ba? Takta yan. Nandiyan pa rin yung pagtulong ko bilang ate sa kanya kasi naawa ko sa kanya. Kwento mo yan. Harapin mo,